Hindi ko akalain na isang simpleng delivery lang babago sa pananaw ko sa buhay. At kamatayan, Doc Rule. Jericho Santiago, no? Alas 7:45 ng gabi, Setyembre 17, 2023. Pumapasok sa rush hour. Maraming orders, sakto lang. Kasi nag-ipon si Echo para sa tuition ng kapatid. May dumating na booking mula sa isang karinderya sa Tandang Sora. Papuntang ang Barangay San Lucia, extension ng isang kilalang looban. Simple lang dapat, isang order ng sinigang na baboy at 2 rice worth 165, walang kakaiba. Maliban sa delivery note. So wag ka na po tumawag. I-text nyo lang po pag nasa labas na kayo. Pakiiwan po sa may gate. Pagsapit niya sa looban, napansin niyang madilim at tahimik. Kahit Sabado ng gabi walang katao-tao. Napansin rin niyang may kulang-kulang na ilaw sa mga poste. Pero may GPS siya, kaya tinuloy lang niya. Pagsapit sa address, Munor Block 23 Lot 17, Sta, Lucia X, Phase 2, isang lumang bahay ang tumambad. Walang ilaw, ang gate bukas ng kaunti. Sumunod siya sa instruction. Pagkain lang naman, iiwan lang sa gate. Pagkalagay niya ng plastic bag sa may gate, tumayo siya para umalis pero biglang may bumulong. Pasok ka muna. Nanlamig si Echo. Tumingin siya sa paligid. Walang tao, ngunit malinaw ang boses. Babae, matanda, lumingon siya sa gate. Wala pa ring tao. Biglang gumalaw ang kortina sa loob ng bahay. May aninong sumilip, mabilis lang. Agad siyang bumalik sa motor. Pero paglingon niya sa gate, nawala ang pagkabukas nito, sarado na. Wala na rin ang pagkaing iniwan niya. Kinabukasan, tinawagan niya ang number ng umorder para i-confirm kung nakuha ang order. Pero ang sagot ng operator, yun ang nagsabing tapos na. Hindi mo dapat dinala ang pagkain dito. Iya mensahe sa sulat na natagpuan ni Jericho. Pagkalipas ng isang linggo, kahit hindi pa rin mawaglit sa isip ni Jericho ang kakaibang nangyari, pinilit niyang bumalik sa normal na delivery routine. Mas pinili niyang huwag muna dumaan sa Sta Lucia Extension. Pero isang linggo matapos ang insidente, alas 8:30 ng gabi, napansin niyang may puting papel na nakaipit sa compartment ng motor niya. Akala niya resibo lang or flyer. Pero nang kunin niya, isa itong lumang papel na tila galing sa notebook na luma na at amoy amag. Nakasulat sa lapis, hindi ballpen. Salamat sa pagkaing dinala mo. Isa na lang ang kulang para makumpleto ang 3 alay. Bumalik ka. Nanigas siya. Hindi niya alam kung sino ang naglagay. Nakapark lang ang motor niya buong araw sa tapat ng apartment. Wala siyang pinapahawak sa compartment. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tila may humahaplos sa paanan niya habang nakahiga. Naamoy niya ang matapang na amoy ng insenso, kayong wala naman siyang sinindihan. Pagbukas niya ng ilaw, wala siyang makita, pero may iisang pulang hibla ng buhok sa sahig. Sa wakas, nagpasya si Jericho na bumalik. Hindi para mag-deliver, kundi para alamin ang katotohanan. Dinala niya ang kaibigan niyang si June, isang dating taga-barangay na lumipat na sa Malabon. Pagdating nila sa Burr Block 3 Lot 17, laking gulat nila na wala na ang bahay. Isang bakanting lote na lang ito, tinutubuan ng damo. May konting bakod, pero wala ni anino ng bahay. Nilapitan sila ng isang matandang lalaki na nagwawalis sa kabilang kalsada. Pinuntahan niyo yung bahay? Hindi ba kayo taga rito? Jericho, nag-deliver kasi ako dito nung nakaraan. Baka po may ibang bahay lang kamukha nito. Matanda, nakatingin sa papel sa kamay ni Jericho. Ayos lang ba pakiramdam mo, iho? Kasi yung bahay na yan, nasunog yan mahigit 10 taon na ang nakalipas. Patay ang lahat ng nakatira, 3 miyembro ng pamilya. Yung bunso sinasabing hindi natagpuan ang bangkay. May mga nagsasabing ginagamit ang lugar para sa alay ng kung sino-sino. Bakit pangalan ko ang nakalagay sa delivery receipt, pero ako ang nagde-deliver? Pagkalipas ng ilang araw mula nang matuklasang wala na pala ang bahay sa Sta Lucia, sinubukan ni Jericho na talikuran na ang nangyari. Ngunit habang papalapit, ang Oktubre, buwan ng kasamaan, ayon sa matatanda, mas lalo siyang nilalapitan nang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Alas 11:07 ng gabi, habang nagpapahinga sa kanyang apartment sa Mayon Street, biglang may dumating na text message. Hindi ito galing sa Grab app, kundi sa isang unknown number. Your order? Rank Sinigang. Next dugo ng itim. Location, Lote 17, Star Lucia Extension. Recipient, Jericho Santiago. Oras, 12 Menon. Nanlamig siya.
Siya at siyang tatanggap, ngunit siya rin ang magde-deliver. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan nang bigla niyang marinig ang tunog ng kanyang delivery bag. Kumakaluskos ito. Pagbukas niya, may laman na. Isang puting suputon na parang galing sa karinderya. Hindi niya ito kinuha. Hindi siya nag-deliver buong araw. Tumakbo palabas si Jericho, bit-bit ang delivery bag. Tumawag siya kay June, pero walang sumasagot. Habang patuloy ang pagtakbo, napansin niyang pabalik siya sa Stalucia Extension. Kahit pa dapat ay iba ang kanyang dinadaanan, tila ginugulo ang kanyang direksyon. Pagsapit niya sa bakanteng lote, eksaktong 2:00 ng hating gabi, huminto ang lahat. Walang hangin, walang tahol ng aso, tila tumigil ang oras. Dahan-dahang bumukas ang bag. Lumabas mula roon ang puting usok at isang boses ng bata ang narinig. Nandito na ang pangatlo. Salamat Kuya Echo. Mula sa likod ng damuhan may sumulpot na 4 na figurang walang mukha. Puti ang suot at tila lumulutang sa lupa. Dala nila ang kandila, may umaawit sa salitang hindi niya maunawaan. Biglang bumagsak si Jericho. Nagising siya sa isang masikip at malamig na kwarto. Walang bintana. Lumang mga pader, amoy lupa. Sa harap niya, isang tray. May pagkaing sinigang. Katabi nito isang sulat. Na hindi ka na makakaalis, Echo. Ikaw ang ikatlong alay. Ngunit sa salamin ng tray, nakita niya ang sarili. Wala na siyang anino. Walang araw, walang gabi, parang wala akong katawan. Pero buo ang takot. Jericho Santiago. Nang magising si Jericho sa madilim na silid, hindi niya alam kung tulog siya o gising. Ang tray ng pagkain ay tila lumana at may amag. Ang sinigang ay hindi sinigang, kulay itim ang sabaw, at lumulutang dito ang tila isang piraso ng daliri ng tao. Sa sulok ng kwarto ay may bintanang puno ng lambat at alikabok. Sa kabila nito may anino ng isang batang babae, nakatayo lang, nakatingin sa kanya. Ikaw ang pangatlong alay, pero may kapalit. Dahan-dahang nagbukas ang isang pinto sa gilid ng kwarto. Tila hindi gawa sa kahoy kundi sa mga itim na buto ng hayop kanan. Sa kabilang panig may hagdan pababa. Gawa ito sa makapal na putik. At bawat tapakan niya ay may tunog ng iyak, hindi ng sanggol, kundi ng matandang babae. Sa ilalim ng hagdan. Sa dulo ng hagdan sumalubong kay Jericho ang isang matandang babae. Baldado, walang mata at putol ang isang paa. Nakasuot siya ng itim na saya at may hawak na bote ng langis na kulay dugo. Matanda, ikaw na ang hinahanap. Hindi dapat ikaw pero ikaw ang dumating. Kaya ikaw ang napili. Jericho, anong ibig niyong sabihin? Nasaan ako? Matanda, nasa pagitan. Nasa lugar ng mga naiwan. Mga kaluluwang hindi matanggap na sila'y patay na. At ikaw, hindi pa dapat naririto. Flashback, revelasyon ng tunay na kwento. Habang nagpapaliwanag ang matanda, inilabas nito ang isang itim na salamin. Dito, ipinakita kay Jericho ang totoong kwento ng Bublak 3 Lot 17. Noong 2009, isang ginang na nagngangalang-aling Norma ang nanirahan sa bahay na yon. Kasama ang kanyang asawa at anak na si Mika, 7 taong gulang. Pinaghinala ang sangkot si Aling Norma sa itim na kulam. Noong gabi ng September 17, 2009, eksaktong petsa ng unang delivery ni Jericho, sinunog ng mga tao ang bahay nila matapos mapatay ng asawang nasapian ng anak na si Mika. Wala nang natagpo ang bangkay ng bata. Matanda kay Jericho. Ang batang babae na nakita mo, si Mika, siya ang nag-imbita sa'yo. Gusto kanyang makasama. Nais ni Jericho makaalis, ngunit sinabi ng matanda na 3 pagsubok ang kailangan niyang lampasan upang makabalik sa mundo ng buhay. Wine siyang pagharap sa alaala. Dadalhin siya sa isang lugar mula sa kanyang nakaraan kung saan siya nakagawa ng kasalanan. Dito, hinarap niya ang panahong hindi niya tinulungan ang matandang natumba sa kalye habang nagde-deliver siya. Nakalaunan ay namatay sa ospital. Kailangan niyang hilingin ang tawad ng kaluluwa nito. Ang daang walang dulo. Isang madilim na kalsada kung saan maraming anino ng mga naaksidente, nawawala o pinaslang. Bawat isa'y humihila sa kanya, pilit siyang pinapabalik. 3. Ang pagpili sa puso ng bata. Sa huli, muling hinarap ni Jericho si Mika. Ang batang babae ay lumuluha at nag-aalok sa kanya ng kasamang manatili. Ang kapalit, ligtas siya sa sakit, sa buhay, sa hirap. Ngunit tumanggi si Jericho at sinabing, Mika, hindi mo kailangan ng kapiling. Kailangan mo ng kapayapaan.
Ipinikit ni Mika ang mga mata. Sa unang pagkakataon ngumiti ito. Nagising si Jericho sa gilid ng kalye, basang-basa, nanginginig. Nakasuot pa rin siya ng helmet at delivery jacket. Sa kanyang bag may tray ng sinigang at sa tabi nito isang rosaryo at isang sulat. Maraming salamat kuya. Nakalabas na ako. Mika, akala ko tapos na. Pero ang mga kaluluwang naiwan may mga healing pa rin. Jericho Santiago. Pagkalipas ng isang araw matapos niyang magising sa kalsada, sinubukang bumalik ni Jericho sa normal. Ngunit sa tuwing mag-isa siya, tila may nakasunod sa salamin ng kanyang motorsiklo. Palaging may aninong bata. Hindi nananakot, nakatingin lang, malungkot. Sa gabing iyon, nagkaroon siya ng panaginip. Isa itong lumang bahay na kulay kahoy. May malaking puno sa harap at dambuhalang duyan na yari sa lubid ng saging. Sa gitna ng panaginip lumapit si Mika, nakasuot ng puting duster. Hawak ang isang laruan, isang lumang manika na punit ang mata. Mika, mahina ang boses. Kuya, hanapin mo po si nanay. Dinala siya ng mga taong takot sa kulam. Hindi pa niya alam kung patay na ako. Kinabukasan, sinubukan ni Jericho hanapin ang record ng sunog sa Bulk 3 Lot 17. Nakausap niya ang isang dating tanod, si Mang Rodel, na nagkwento ng tunay na nangyari. Mang Rodel, yung nanay ng bata. Si Norma, hindi siya namatay sa sunog. Tumakas siya sa gulo. Huling balita, nasa Bulacan daw, may sakit sa pag-iisip. Hindi nagsasalita, puro drawing lang ng bahay at manika. Sa tulong ng kaibigan niyang si June, nagtungo si Jericho sa isang mental facility sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon nakilala nila si Norma. Nakaupo sa sulok, nakatingin sa sahig. Nang ipakita ni Jericho ang manikang natagpuan niya sa bag, isang araw matapos ang panaginip, bigla itong tumayo at sumayaw. Isang lumang kanta ang kinanta ni Norma. Duya-duya Mika ko, huwag ka nang umiyak. Sa gabi ng anino, di ka na mag-iisa. Pagkatapos, tumingin si Norma kay Jericho at sa unang pagkakataon matapos, ang 14 na taon, nagsalita. Norma, nasaan ang anak ko? Buhay siya sa iyo. Kinagabihan, nagdasal si Jericho sa lumang simbahan sa may Novaliches bayan. Bit-bit niya ang rosaryo. Manika at litrato ni Mika. Humiling siya ng kapatawaran, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa batang hindi natulungan, para sa pamilyang iniwan sa takot. Habang nagdadasal, biglang humangin sa loob ng simbahan. Tumaas ang kandila sa altar. Naramdaman niya ang lamig, ngunit hindi ito nakakatakot. Tila nagpaalam. Paglabas niya, wala na ang anino ni Mika sa side mirror. Sa kanyang compartment, isang papel ang naiwan. Yung salamat. Kuya, nahanap mo na si nanay. Hindi na ako nag-iisa. Paalam. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Jericho sa dating lugar. 3 Lot 17, may bagong bahay na umuusbong. May pamilyang nagtatayo ng panibagong buhay. Hindi na malamig, hindi na tahimik. Ang lugar tila may buhay na muli. At si Jericho, hindi na nagde-deliver sa gabi. Ngunit tuwing Oktubre, bumabalik siya sa simbahan. Dala ang isang puting kandila, manika, at pagkain ng sinigang na baboy at 2 kanin. Naisip kong tapos na ang lahat, pero sa mundo ng mga kaluluwa, ang wakas ay simula rin ng panibagong kwento. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na ang gabi kay Jericho. Wala nang aninong sumusunod sa kanya. Wala nang kakaibang delivery. Sa isip niya, nakatawid na si Mika, nakalaya na. Ngunit isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dating ka-rider na si Merwin, baguhang Grab food driver. Pre, kabado ako. May pinapadeliver sa Belk 5 Lot 21, Sta Lucia Extension. Pero wala daw nakatira doon, at ang pangalan ng tatanggap, Jericho Santiago. Nanlamig ang likod ni Jericho. Hindi niya kilala ang lugar na iyon. Hindi siya nakatira roon. Pero pangalan niya, pa rin ang laman ng resibo. Sumama si Jericho kay Erwin para i-check ang lugar. Hating gabi sila dumating. Walang katao-tao. Ang bahay ay luma, parang hindi tinirhan ng matagal. Puno ng damo ang paligid. May punit-punit na kurtina sa bintana. Bago sila makalapit, may nakita silang matandang lalakis. Nakatayo sa gilid ng pader. Walang saplot ang paa, maputik at may hawak na gasera. Matanda. Hindi niyo ba alam? Hindi na dapat kayo bumalik dito. Isa ka na sa kanila, iho. Erwin. Sino po? Anong ibig niyong sabihin? Matanda. Ang mga inakalang nakaalis, pero naiwan ang anino. Hindi lang si Mika ang batang nilamon ng gabi. May iba pa, at sila'y naghahanap ng susunod na katawan.
Pumasok si Erwin at Jericho. Sa loob tila may naiwang laruan. Hindi na manika, kundi kotse-kotsehan na may sulat sa ibabaw. Kami ang mga anak ng kadiliman. Kung di kayo alis, kayo'y magiging kagaya namin. Biglang pumatay ang ilaw sa buong kalsada. Sa kisame ng bahay, may narinig silang paggapang, mabilis, parang maraming kamay. Bumukas ang pinto sa kusina at lumabas ang isang batang lalaki. Nangingitim ang mata, duguan ang mga kuko at walang muka. Hinila nito si Erwin. Jericho, sumigaw. Tama na! Kayo'y dapat tumawid, hindi magpalit ng katawan. Biglang lumiwanag ang paligid. May liwanag na bumalot kay Jericho. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa kanyang bulsa, nandoon pa rin ang rosaryong iniwan ni Mika. Napansin niyang umiilaw ito. Jericho, kung gusto niyong makalaya, hindi niyo kailangang manakit. Dumaan din ako sa dilim. Pero may liwanag sa kabila kung hahayaan niyong pumasok. Mula sa kisame, bumaba ang maraming anyo ng bata. Lalaki, babae, iba't ibang edad. May mga sugat, iba'y wala ng muka, ngunit lahat ay lumuluha. Muli nilang narinig ang boses ni Mika sa hangin. You are Kuya Jericho, tulungan mo rin sila. Hindi pa sila nakakatanggap ng huling dasal. Naglakas loob si Jericho at si Erwin. Dinala nila ang rosaryo. Nagdasal sa mismong bakuran ng Belk 5 Lot. 21, muling sumalubong ang malamig na hangin. Ngunit sa bawat ama namin at Aba Ginoong Maria, isa-isang nawala ang mga anino. Sa huli, natira na lang ang laruan. Isang maliit na papel ang nakakabit. Salamat. Hindi na kami babalik. Pero bantayan mo ang daan. May iba pang nawawala. Mula noon tumigil na sa pag-deliver si Jericho. Ngunit tuwing gabi may dala siyang kandila at rosaryo. Nagpupunta sa mga sulok ng lugar kung saan may dating nasunugan. Nabalitang nawawala ang bata o may natagpo ang bangkay. Hindi na siya grab rider. Siya na ngayon ang tagapaghatid. Hindi nga pagkain kundi ng panalangin. Dahil sa mga kaluluwang hindi napapansin, minsan, kailangan ng isang rider ng liwanag na nadam para marating nila ang langit. Hindi lahat ng delivery ay para sa tao. May ibang order galing sa kabilang mundo. Nasimula ng bagong sigaw. Si Althea de Jesus, 27 anyos, ay bagong pasok na rider sa Grab Food. Matalino, masipag at masayahing babae. Wala siyang kaalam-alam sa mga kakaibang pangyayaring nauugnay sa Sta Lucia Extension. Sa kanya, ito'y isa lamang matipid at mabilis na ruta. Alas 10:15 ng gabi noong October 17, nakatanggap siya ng rush order mula sa isang bagong user account. Walang profile pic, walang phone number. Ang order, isang Happy Meal, may manika sa loob. Ang delivery address, Baca 7 Lot 4, Star Lucia X, Novaliches. Sinubukan niya itong tawagan. Walang sumasagot. Pero dahil mataas ang rating goal niya sa app, tinuloy pa rin niya ang biyahe. Ang CCTV footage. Ayon sa footage mula sa barangay outpost sa may kanto ng extension, dumaan si Althea sakay ng motorsiklo. Huminto siya malapit sa bakanting lote. May nakita siyang batang babae sa kalsada, nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi tumitingin sa kanya. Bumaba si Althea, dala ang Happy Meal. Lumapit sa bata. Kumindat pa siya sa camera. Parang nagbibiro. Paglapit niya sa bata, biglang naglaho ang bata. Tumigil ang camera. Nag-freeze ng 5 minuto. Pagbalik ng video, wala na si Althea. Ang motorsiklo, nakatumbas sa tabi ng poste. Ang Happy Meal, buksan na ang manika, wala sa loob. Nabalitaan ni Jericho ang pagkawala ni Althea dahil sa viral na CCTV footage. Ilang dating kasamahan sa Grab ang nag-message sa kanya, humihingi ng tulong. Matagal na siyang hindi aktibo sa delivery pero hindi niya matiis ang konsensya. Dinala niya ang lumang rosaryo ni Mika, ang parehong gamit na manika noong una niyang karanasan, at isang kandila. Sumama siya sa pamilya ni Althea papuntang Sta Lucia Extension. Nanay ni Althea. Sir, may connection daw po ito sa bata, sa anino. Ano pong alam ninyo? Tahimik lang si Jericho. Tumigil siya sa harap ng Belk 7 Lot 4. Ang bahay ay kalahating tapos. Walang kisame, may mga bakas ng sigi at ukit sa pader. Hindi na bata. Lumaki na ang gutom. Kinagabihan bumalik si Jericho mag-isa. Naghintay siya sa tapat ng lote. Tahimik. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng makina, parang motorsiklo. Pero wala siyang nakikitang ilaw. Hanggang may dumaan, isang motor, walang sakay. Umiikot, paulit-ulit. Tapos tumigil sa harap niya. Sa compartment nito, may papel na may sulat kamay.
Nag-deliver na ako. Ako naman ang kukunin. Sa dilim ng likod ng bahay, may humahagikik na parang tinig ng dalaga. Boses ni Althea. Pero may ibang kasama. Isang boses na parang batang lalaki at isa pa na malalim, mababa at parang hindi tao. Misteryosong tinig. Sila'y ginising mo, Jericho. Sa bawat panalangin mo may liwanag. Ngunit ang liwanag ay umaakit din sa mga hayop sa dilim. Gagawin nila ang ritual sa takdang araw. October 24, 12 a.m. Kasama sina Jericho, Kamanding at dalawang kamag-anak ni Althea. Sa gitna ng alay, kandila, asin at rosaryo, binasbasan ang lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng orasyon, biglang lumindol ng bahagya. Lumamig ang hangin. Nagbukas ang mga bintana. At mula sa sulok ng pader, lumabas si Althea. Nakangiti pero duguan ang mga mata. Nasa likod niya may nakatayo. Isang nilalang, may katawan ng tao, ngunit puro kamay ang muka. Isa-isa itong gumagalaw. Althea, nanginginig ang tinig. Hindi na kami makakaalis kasi may katawang nagbubukas ng daan. Ang daan patungong liwanag ay hindi basta-basta nadadaanan. Minsan kailangan mong isakripisyo ang sarili mong ilaw. Pagharap sa nilalang, nakaharap ni na Jericho, Kamanding, at ng pamilya ni Althea ang nilalang na puno ng kamay ang mukha. Habang unti-unting lumalapit, si Althea, parang sinasapian, nagumpisa ng basagin. Nang nilalang ang asin at kandilang inilagay nila. Kamanding, "Huwag kayong titingin sa mukha niya." Hindi siya nagpapakita para makita. Nagpapakita para kunin ang mata mo. Lumabas ang putik mula sa mga pader gumagapang pataas. Sumisirit na parang dugo ang tubig mula sa gripo ng bakanting bahay. Jericho, lumapit kay Althea. Kung parte ka pa ng katawan mo, lumaban ka. Althea, hindi ka nila pag-aari. Tumigil si Althea. Tumulo ang luha niya. Pero mula sa kanyang bibig, bumulong ang hindi kanya. Belong. Hindi mo ito maayos ng walang kapalit. Ang huling alay. Bumulong si Kamanding kay Jericho. May dalawang pagpipilian. 1. Isakripisyo ang isang buhay. 2. Ialay ang isang aninong ginising mo. Kamanding, ikaw ang naging daan nila. Ikaw rin ang kailangang magsara ng daang yon. Pero hindi katawan ang kailangan, anino. Naalala ni Jericho ang huling gabi kay Mika. Ang sandaling ginising niya ang liwanag sa isang lugar ng kadiliman. Hindi lang niya pinalaya si Mika. Binuksan niya ang daanan para sa iba. Dumating ang oras. Tumigil ang hangin. Wala na ang mga ilaw sa buong barangay. Tanging kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa gitna ng gabi. Tumayo si Jericho sa gitna ng bilog na asin habang si Kamanding ay patuloy sa orasyon. Umiikot ang mga kamay ng nilalang sa paligid. Parang gustong sumanib. Jericho, kunin niyo ang anino ko, pero bitawan niyo ang kaluluwa ni Althea. Pagkatapos ng huling dasal ni Kamanding, may apoy na sumiklab mula sa likod ni Jericho. Isa-isang umiyak ang mga aninong bata, hindi sa takot, kundi sa pag-alis. Ang nilalang na puno ng kamay ay sumigaw. Bumulwak ang usok mula sa katawan nito. Isa-isa itong natutunaw, nagiging alikabok sa hangin. Si Althea, bumagsak sa lupa, walang malay pero buhay. Si Jericho, nakatayo pa rin. Ngunit wala na gano'n kanyang aninong. Kinabukasan na iligtas si Althea. In-interview ng pulisya. Sinabing nagkaroon siya ng memory gap. Walang maalala, pero parang gumaan ng kanyang kalooban. Sa CCTV, kita siyang nilalabas ng isang taong walang anino, si Jericho. Mula noon, tuwing gabi, makikita siya sa mga eskinita ng Novaliches, Caloocan, San Jose del Monte. Wala na siyang motorsiklo. Wala nang grab uniform. Bit-bit niya ay kandila, manika at lumang rosaryo. Hindi siya multo. Hindi siya tao. Isa na siyang anino ng mga kaluluwang hindi makatawid. Nagbalik ang daan na muling bubuksan. 1 taon ang lumipas. Si Althea, unti-unting nakakaramdam ng kakaiba. Nananaginip siya ng mga batang umiiyak, humihingi ng tulong. Isa sa panaginip niya, may batang lalaki, hawak ang Happy Meal at sinasabing, "Ikaw na ang susunod na magbukas ng daan." May mga sugat sa kaluluwa na hindi kayang gamutin ng oras, lalo na kung may iniwang anino. Ang simula ng panaginip, si Althea de Jesus, kahit buhay at malakas na muli, ay hindi kailanman naging gaya ng dati. 1 taon matapos ang pangyayari sa Santa Lucia, nagsimula siyang makaranas ng paulit-ulit na panaginip. Isang madilim na kalsada. Isang bata nakaupo sa kalsada, duguan ng paang walang sapatos. Sa kanyang kamay,
ang parehong Happy Meal toy. Nakatingin sa kanya umiiyak. Bata. 8. Wala pa rin pong nagbubukas. Nasaan na ang anino? Ang pagtatagpo sa isa pang rider. Dahil ayaw na niyang bumalik sa pagre-rider, nagtrabaho si Althea sa isang maliit na loading station sa Caloocan. Doon niya nakilala si Lemuel, isang bagong grab rider. Masayahin, palabiro parang si Jericho noon. Isang araw, dumaan si Lemuel para magpa-load. Sabi niya may delivery siya sa Santa Lucia Extension. Biglang nanlamig si Althea. Agad niya itong pinigilan. Althea, huwag kang pupunta ron. Hindi yon para sa'yo. Wala nang bahay sa BLX7 Lot 4. Lemuel, ngiti. Ay, hindi naman doon. Sa likod lang. Shortcut lang daw sabi ng app. Pag-alis ni Lemuel, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pagdilat niya nasa loob na siya ng panaginip. Pero ngayon, hindi na bata ang umiiyak. Ito'y si Jericho. Ang aninong nawawala. Sa panaginip, Jericho. May bagong daang binuksan, Althea. Hindi ko na kayang isara. Ikaw na lang ang naiwan. Nakita niya ang sarili niya nakatayo sa tapat ng parehong bakanting lote. Pero ngayong gabi, may bagong bahay na itinayo. Modern mataas parang subdivision unit pero walang tao. Tanging tunog ng sirit ng tubig sa gripo ang naririnig. Pagkatapos ng panaginip, sumiklab ang sunog sa kabilang kalsada. Napag-alaman, si Lemuel hindi na nakabalik mula sa delivery. Natagpuan ang kanyang motorsiklo, nakalubog sa putikan sa tabi ng bagong tayong bahay. Hindi na napakali si Althea. Bumalik siya sa lugar kasama ang isang luma ng larawan ni Jericho, Rosario at Manica. Humarap siya sa bahay na bagong tayo. Kumatok siya, walang sumagot. Pero sa likod may pintuang gawa sa kahoy parang altar. Bukas ito at sa loob, mga laruan ng bata kalat sa sahig. Larawan ni Jericho, sunog ang gilid. At sa gitna ng kwarto, ang anino ni Lemuel gumagapang. Anino ni Lemuel? Hindi nila ako tinanggap. Hindi ako sapat. Sabi nila ikaw daw ang may utang. Lumabas ang parehong nilalang, mukha ng maraming kamay. Ngunit ngayon mas malaki, mas malalim ang mata. And sa likod niya ang mga batang kaluluwa. Hindi na umiiyak. Nakangiti na sila. Ang sakripisyong hindi na ulit. Althea, hawak ang rosaryo ni Jericho, lumuhod sa gitna ng kwarto. Althea, kung kailangan ng anino, ibigay niyo na ang sa akin. Pero bitawan niyo na ang iba. Ngunit walang sagot. Sa halip, may narinig siyang malumanay na boses sa kanyang tenga. Hindi mo pwedeng isakripisyo ang wala ka na. Ang anino mo ay matagal na namin kinuha. Nagulat si Althea. Tumayo siya, lumingon sa likuran niya, wala na siyang anino. Naalala niya, nung unang gabi matapos siyang makaligtas, akala niyang siya'y buo. Pero ang totoo, may iniwan siyang bahagi roon. Mula sa dilim, nilamon siya ng liwanag, ngunit hindi nakakaaliw na liwanag. Mainit, mapait, tahimik. Kinabukasan, nag-viral muli ang CCTV. Isang babae, tila grab rider, nakita sa tapat ng bahay sa Santa Lucia. Nakatayo lang, hawak ang manika. Sa likod niya, walang anino. At sa huling frame ng video may sumulat sa dingding. Or ang mga daan na binuksan, hindi na muling may sasara. May mga istoryang hindi para sa lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Isang daang tahimik, isang kaluluwang gumagala. Lumipas ang mga buwan matapos ang pagkawala ni Althea. Ang bagong bahay sa Santa Lucia Extension ay muli na namang nabakante. Wala nang gustong manirahan. Sa tuwing dumadaan ang mga grab rider sa lugar, tumitigil ang signal ng app. Tumitigil din ang oras literal nitong Nobyembre. Isang rider na nagngangalang Ricon ang napadeliver sa naturang lugar. Hindi niya alam ang kasaysayan nito. Pagdating niya sa tapat ng bahay, may batang babae na sumalubong sa kanya, hawak ang manika. Batang babae. Kuya, natatandaan mo ba si Ate Althea? Hinahanap ka niya. Ang sulat ni Althea. Sa loob ng bahay natagpuan ni Rico ang isang lumang sulat, nakatupi sa ilalim ng rosaryo at larawan ni Jericho. Pero binabasa mo ito, malamang ikaw na ang susunod na makarinig sa mga bata. Huwag kang matakot. Ang takot ay pran sa mga nabubuhay, pero ang awa pran sa mga naiwan. Hindi ako biktima ng nilalang. Ako ang naging tulay. At kung minsan, mas mahirap ang maging tulay kaysa maging kalaban. Wala akong hangad na maalala. Pero kung sakali at mapadaan ka sa madilim na kanto, tumigil ka. Magdasal ka.
At sana kung sakaling mata mo ang kanilang makita, mata mo rin ang maging daan para makatawid sila. R. Althea. Paglabas ni Rico, nawala na ang batang babae. Sa kalsada may manikang naiwan. Sa likod nito may nakasulat, "Huwag anino, hindi nawawala. Nililipat lang." Simula noon, walang naring rider ang sumubok muling mag-deliver sa Sta Lucia Extension. Wala na rin ang bahay. Parang hindi kailanman itinayo. Pero tuwing 2:00 ng gabi, sa CCTV ng barangay, may nakukuhang imahe. Isang rider, isang babae, mga batang nakaupo sa bangketa, at isang madilim na sulok na palaging may liwanag ng kandila. Hindi multo ang takot ng mga tao roon. Hindi rin ito kwento ng demonyo. Ito'y kwento ng mga anino, ng mga hindi natin naririnig, ng mga iniwan at ng mga tumulong pero kailan may hindi na nakabalik. Hindi lahat ng sakripisyo ay may gantimpala. Minsan ang gantimpala ay ang katahimikan ng mga kaluluwang hindi na umiyak. Maraming salamat sa Sir Frey sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kwento kong ito sa iyong YouTube channel. Hindi ko man inaasahan na may makikinig, pero sa bawat comment, sa bawat panonood, parang unti-unti kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa. Alam kong sa dami ng naputol na kwento at nahintong buhay, may mga bagay na hindi na natin maibabalik. Pero sa simpleng pakikinig mo, sa pagtanggap mo sa istoryang ito, binigyan mo ng tinig ang mga aninong matagal ng tahimik. Sa mga tagapakinig mo, maraming salamat sa inyo. Hindi man ako makilala sa pangalan, dalangin ko'y makasama niyo ako sa panalangin. At sana'y walang rider na kailanman madaanan ang daang hindi na pwedeng isara. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Pagpalain kayo ng Diyos kahit sa mundong ito, minsan parang wala siya. God bless, Sir Frey. At sa lahat ng tagapakinig mo, ingat kayo lagi.